Ay naku, sinabi ko na, ayaw kong sumama sa blind date. Alam ko na yan. Tingnan mo ang itsura mo buong araw. Walang ayos ang itsura mo. Ipapakilala kita ngayon. Iyon ang anak na babae ng Bai Group. Papadalhan kita ng damit si Xiaoshu. Nasa baba na. Mauna na ako. Pumasok ka pagkatapos magpalit ng damit. Ako. Maging maingat ako sa pag-ibig. Wala namang mali doon. Sabi sa akin ng nanay ko, ang mga mahihirap madalas kumalkal, kaya natatakot lang ako. Natatakot akong habulin mo ako dahil sa yaman ko. Ito ba ang sinabi mo sa akin? Na mahirap lang ang pamilya ninyo? Para sa pang-araw-araw na gastos, para sa matrikula nating dalawa, 3 trabaho ang pinasukan ko sa isang araw. Lahat ng mahirap at maruming trabaho, ginawa ko. Chuyitsen, pag-ibig ba ang tawag mo dyan? Pang-aapi at pagsasamantala, 2 taon. Sige na, tama na yan. Huwag kang magpanggap na parang isa kang taong, walang pakialam sa pera. Sinabi ko na sa iyo kanina, sobrang yaman ng pamilya namin. Matapang ka bang magsabi na wala kang kahit kaunting kagalakan sa puso mo? Humingi ka ng tapat na paumanhin sa akin ngayon. At sa hinaharap, karangyan ang hihintay sa iyo. Karangyaan. Ako, ayaw ko yan. Ito ang boyfriend ko. Kahit na wala siyang kayamanan. Hoy, nagdradrama ka ba sa harap ko? Ito ang pinakamagandang ospital sa Rongcheng. Kahit isang simpleng konsultasyon, libo-libo ang halaga. Sasabihin mong wala siyang pera? Sa tingin mo, maniniwala ako? Assistant Shu. Saan mo nakuha ang perang panggamot ko? Sa totoo lang, ako. Assistant Shu.
Kumusta po, Assistant Chu? Ako si Chu Yichen, mula sa pamilyang Chu. Ang tatay ko at ang inyong Chintian Group ay may pakikipagtulungan. Kumusta, Assistant Chu? Pwede ko po bang makuha ang inyong contact details? Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Hindi naman ikaw ang kausap ko. Ano nang pakialam mo? Kanina, tinanong mo ako kung saan galing ang pera, di ba? Hiniram ko kay Assistant Su. Si Assistant Su kasi ay malayong pinsan kong kuya. Siya ang pinakasikat sa amin, dito sa lungsod. Salamat sa tulong niya. Salamat ha. Naabala pa kita. Trabaho ko lang yon. Assistant Su, maraming salamat talaga. Huwag po kayong mag-alala, babayaran ko po agad ang hiniram ko. Hoy, Assistant Chu. Parang may multo ngayon. Chijia. Sigurado ka na, ganitong klaseng tao, mangungutang pa para sa gamot. Kung ikaw at siya ang magiging. Sinong walang pusong hayop ang nanapak sa anak ko? Ay nako, Diyos ko. Sino sa Rongcheng ang may lakas ng loob na manakit sa'yo? Dapat ireklamo siya sa presinto. Nanay, okay lang ako. Mga minor injuries lang ito. Nasa ulo ang tama. Paano naging minor yan? Paano kung naapektuhan ang utak mo? Apektado ang utak. Kailangan mo munang magkaroon ng utak para maapektuhan. Sino ang pinagsasasabi mo? Maria. Seryoso, okay lang. Nagkaroon lang ng konting hindi pagkakaunawaan sa girlfriend ko. Mamaya, kami na lang ang mag-aayos. So ibig sabihin, yung babaeng probinsyana, ang nanakit sa'yo. Ikaw pa ang laging nagpupuri sa kanya, na maganda at mabuting ugali, modelong estudyante, at campus beauty ng eskwelahan. Tingnan mo, kahit anong galing magkunwari, nahalata rin. Ganyang klaseng basura, hindi karapat-dapat sa'yo, makipaghiwalay ka na agad sa kanya. Maria, pwedeng tumigil ka na? Hayaan mo siyang magpatuloy. Ayos. Nandito ka pala. Bakit mo sinaktan ang anak ko? Sasampalin kita. Hoy, anong ginagawa mo? Batang babae. Huwag mong isipin na dahil nabihag mo, ang anak ko, ay makakapasok ka na sa pamilya namin. Naimbestigahan na kita. Nanay mo, dahil sa pangangaliwa, ay aksidenteng napatay ng tatay mo, di ba? Ikaw pa raw ang nag-report sa pulis. Ang kakaiba talaga ng pamilya nyo. Nanay mo, malandi, ikaw naman. Taksil. Tumahimik ka. Huwag mong sasabihin ang nanay ko ng ganyan. Nasaan ang pera? Naubos mo na ang pera sa pagsusugal. Wala na talaga. Halika rito. Umalis ka. Walang pera. Kung walang pera, ipagbibili ko siya kay bulag nawang para maging asawa. Huwag. Nababaliw ka na. 14 na taong gulang pa lang si Gia. 40 taon na si Bulag Nawang. Umalis ka. Lakad, sumama ka sa akin. Halika. Ikaw, maliit na bata. Nangahas kang kagatin ako. Huwag. Tingnan mo kung paano kita pagtutumbahin. Array. Nanay. Hindi ko hahayaang sabihin mo iyan tungkol sa nanay ko. Gia. Anak, ang babaeng ito. Nang ahas siyang manakit. Ako. Bitawan mo. Maria. Ganito lang nila ginagago ang nanay mo. At nanunood ka lang. Chihia, kahit na mali ang sinabi ng nanay ko. Pero, hindi pa rin dapat kayo nananakit. Mag-apologize ka agad sa nanay ko. Ayaw mo pang tumigil. Lumayo ka sa anak ko. Lahat ng perang ito ay para sa'yo. Ganito lang kaliit ang halaga. Tapos gagaya ka pa sa iba para manghamak. Hindi ka ba nahihiya? Ang pamilya namin ni Chu ay napakayaman. Siya, karapat-dapat lang sa kanya, ang ganitong kaliit na halaga. Chai Jia.
Nakikita mo ba? Ikaw, sabi mo pa'y simple siya at hindi pera ang habol. Ito lang na ilang libong piso, nablind na siya. Huwag kang mag-alala, dahil naibigay ko na ang perang ito, hindi ko na ito kukunin pabalik. Heto. Hindi na kailangan. Marami kayong aso sa bahay nyo, at kung kani-kanino nangangagat, kunin nyo ang perang ito pabalik, bumili kayo ng maraming pagkain para sa aso. Ang kinuha kong perang ito, ay perang pinaghirapan kong kitain. Sayang, bulag ako noon. Pinakain ko pa ang asong iyon, kaya karapat-dapat lang na mabawi ko ito ngayon. Ikaw. Gia. Hiwalay na kami ng anak mo. At saka, ako ang nakipaghiwalay. Ako ang kasalukuyang boyfriend niya. Umalis na tayo. Mag-arkila ng bisikleta. Hindi ako marunong magbisikleta. Anong gagawin natin? Sa totoo lang, may isang bagay na hindi ko pa naipapaliwanag ng maayos. Kapag kasama kita, parang wala akong kapanatagan. Hiwalayan mo na ba ako? Ay, Sige, payag ako. hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, kakakalayo mo lang sa ex-boyfriend mo. Paano kung may nararamdaman ka pa sa kanya? O kaya naman, paano kung isang araw, magalit ka, ayaw mo na sakin? Paano kung iwan mo ako? E di ikaw na ang magsabi, anong gagawin? Gumawa tayo ng kontrata. Pwede bang magpakasal tayo? Chia. Paano ka naging padalos-dalos? Magpakasal sa isang estranghero. Kinjayan, Chaijia. Ang mahirap, dapat matipid at mabuting tagapangasiwa ng sambahayan. Mukhang bagay tayo. Pasok na ako. Maghahanap ako ng trabaho. Ay te-text ko sa'yo ang address mamaya. Kung hindi ka makahanap ng trabaho, umuwi ka na lang ng maaga. Mauna na ako, bye. Hello, ma. Anak, sabi ni Xiao Shu may girlfriend ka na. Kailangan baguhin yun ngayon. May asawa na ako. Hindi kaya peke ito? Tatay, tunay ito. Himasin mo, may tatakpan ng bakal sa ibabaw. Ay naku, napakaganda naman ng babaeng yun. Paano kanya magugustuhan? Ma, magaling din naman ang anak niyo, ah. Kailan mo dadalhin dito ang babae, para makilala namin? Hindi pwede. Hindi pa ngayon. Bakit naman? Sige na, kailangan kong mag-aral magmaneho. Mauna na ako. Mag-aral magmaneho, hindi ba't nakapasa ka na, ng ilang lisensya? Presidente, seryoso po ba kayong matuto ng bisikleta? Lene, tigilan mo ang kakulitan. Suportahan mo ako. Dahan-dahan. Natuto na ako. Presidente, Ang ipinagawa ko sa'yo, kumusta na? huwag po kayong mag-alala, Presidente. Pagbukas ng stock market bukas, garantiyadong ang stocks ng pamilya Chu ay babagsak ng tuluyan. Magaling. Gamitin ang pera para durugin ang kalaban. Tingnan natin kung hindi ka masaktan ngayon. Maligo ka na. Si Kim Jae-an, hindi pa ba umuwi? Bahala na, maliligo muna ako.
Ako, hahanap ako ng damit para sa'yo. Isuot mo na to. Hindi, galing ka sa probinsya. Wala ka bang dalang ibang damit? Mahirap lang kami, wala kaming perang pambili. Nako, nagsinungaling na naman ako. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, dadalhin kita bumili ng mga bagong damit. Kunin ko muna yung marumi mong damit at labhan. Salamat sa hirap. Wala man lang tatak. Talagang napakamahirap. Talaga bang pupunta ka? Siyempre, itong batang to, wala man lang dalang damit, sanay na siya mula pagkabata, sa mga damit na ipinapasadya sa France. Puntahan natin at dalhan siya ng damit. Alam mo ba kung saan sila nakatira? Ayan na, may nagpadala na ng mensahe. Ay naku, nakalimutan kong bumili ng gulay. Kailangan kong bumili ng gulay ng dali-dali. Hoy, teka. Malakas ang ulan, saan ka pupunta? Hindi pa nga gumagaling yung ubo mo. Okay lang, hindi pa ako gutom. Huwag ka nang pumunta. Umuwi ka na, magluto ka na agad para sa akin. Gutom na ako. Malakas ang ulan sa labas. Maghihintay muna ako humina yung ulan. Saka na lang ako lalabas para bumili ng gulay. Hindi, umuulan lang sa labas. Hindi naman bumabagsak ang mga kutsilyo. Magdala ka ng payong. CJ, May ano ba sa mukha ko? ang ganda-ganda mo. Ang pagiging mahirap lang ang tanging kapintasan mo. Diretsahan ka palang magsalita. Sandali lang. Esan. Meron pa palang instant noodles dito. Okay na, kain ka na. Sandali lang. Sabay tayong kumain. Ito, kahit maliit lang na 2-bedroom unit. 2 taon ko na itong inuupahan. Ang pangarap ko ay bilhin ito. Na pala, bakit ka lumipat para tumira mag-isa? Dahil ba sa ex-boyfriend mo? Hindi naman, tradisyonal na babae ako. At saka, hindi naman siya tumira dito kahit kailan. Ngayon ko lang nalaman na baka naaayawan din niya ito. Nag-rent ako dahil sa part-time job ko. Minsan kasi, pag gabi na ako natatapos, nagsasara na ang dorm. Doon ka matulog mamaya. Kahit na ikinasal na tayo. Gusto ko munang masanay ng paunti-unti. Ngayon, hiwalay na kama. Bukas, hiwalay na kwarto. Sa makalawa, hiwalayan. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Parating na. Ako na. Ha ha ha. Anong ginagawa ninyo rito? Uwi na tayo, uwi na. Nako, dumating kami para bisitahin ang aming manugang. Anong pakialam mo? Sino yon? Nako, haha. Manugang, manugang. Manugang. Kami ang magulang ni Chinjian. Bisita lang kami. Tita, tito. Ako na, ma, pa. Umuwi na kayo, ipapaliwanag ko mamaya. Gia, halika, umupo ka. Bagong kasal pa lang kayo. Ganito lang ang tinitirhan ninyo? Yung pamilya natin, may bahay sa Jingshuiwan. Doon na lang kayo tumira. Jing, bahay sa Jingshuiwan. Yun ay bilyon-bilyon ang halaga, di ba?
Ano ba ang 100 milyon? Malalim ang bulsa ng pamilya natin. Kayang-kaya nating bumili ng kahit anong mamahalin. Gia, narinig kong malapit ka ng graduate. Hanapan kita ng trabaho. Tama na. Ma, pa, biglaan naman ang pagdating ninyo. Pag-uusapan muna namin ni Gia. Pag-uusapan muna. Huwag kang mag-alala. Natakot sa kahirapan ang mga magulang ko. Kaya laging nangangarap na sila'y mayaman. Sa kakaisip na siraan na ng bait. Paano mo nagawa yon? Baka nahalata na niya. Alam mo namang, hindi maganda ang kalagayan ng magulang mo. Iniwan mo pa sila para magtrabaho sa lungsod. Sakto, 2 bedroom ang unit ko. Dito na muna sila tumira. Kapag nakahanap ka na ng trabaho, malapit na rin akong gumraduate. Kakayanin kong buhayin ang 2 matanda. Huwag kang maniwala sa sinasabi nila. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako ganoon katanga. Ang tunay na mayaman, katulad ng nanay ni Chuyichen, saan ka nakakita ng ganoong kababa? Mga biglang yaman lang ang maingay. Tito, tita, dito na muna kayo tumira. Ang layo naman ng tito, tita, nanay at tatay na ang itawag mo. Nanay, tatay. Oo, ha. Halika. Bigyan kita ng regalo, anak. Halika, isuot mo. Masaya ngayon si nanay at tatay. Kaya ganito, ibibigay ko sa iyo ang 20% ng shares ko. Ito ay para sa iyo. Halika. Nanay, tatay, ayusin ko na ang kwarto ninyo. Oo. Magaling ang acting ko kanina, di ba? Huwag kang mag-alala. Kahit na peke ang bracelet at kontratang ito, tunay naman ang pagmamahal ng magulang. Tunay ang bracelet at kontratang ito. Yung, hindi ka ba makatulog ng maayos? Aray. Paano nangyari yon? Nasa probinsya ako noon, madalas akong matulog sa sahig. Good night. Good night. Hoy, mahal. Napansin mo ba na yung batang yon? Parang kakaiba ngayon. Medyo nga. Sa susunod, huwag na tayong makialam sa mga anak natin. Ang inaasahan ko na lang ngayon ay ang manugang natin. Nabigyan tayo ng malusog na apo. Ha. Ay, ang tigas naman ng kama na ito. Pati na rin ang mga kasangkapan dito. Pero, sabi ng anak natin, may sentimental value kay Gia ang lugar na ito. Kaya ayaw pa niyang lumipat. Bukas, maghanap ka ng interior designer para magdagdag ng magagandang gamit. Sige. Anong nangyari? Wala kaming nakita. Aakyat na ako sa eskwela. Susunduin kita pag uwi mo mamaya. Magkano yung bayad sa ospital kahapon? Iiwan ko ang pera sa bahay. 5,000. Hindi kaya 50,000. Huli na ba para maghiwalay? Napansin mo ba, mas maganda si Chijia ngayon. Oo, espesyal na maganda ngayon. Chijia. Paano mo nagawang manakit ng tao? Si Chenge, hindi ba't nagbibiro lang siya, sa'yo? Naalala ko ang kwintas na ito. Noong ikaw ay nagbi-birthday dati.
Ito ay regalo sa'yo ni Chuyichen, di ba? Dati sinabi mong pek ito. Naniniwala ako. At sa tuwing ako naman ang nagbi-birthday. Si Chuyichen, isang pangusap lang ang ibinibigay. Pagbati. Sinasabi niyang ibinibigay niya ang kanyang tunay na puso sa akin. Nakakatawa talaga. Tumigil ka dyan. Isang kwintas lang naman ito. Kayong mahihirap, ang ganoon kabigat ang tingin sa pera. Ang tunay na puso ni Chuyichen. Sa paningin ko, wala itong halaga. Tumigil ka dyan. Alam mo ba, si Chenge, dahil sa'yo, kahapon ay pinapaluhod sa bahay. Mabigat ang kanyang sakit ngayon, kailangan mong dalawin siya. Mabigat ang sakit. Chenge, sa tingin mo ba darating si Chijia? Huwag kang mag-alala, tiyak na darating siya. Ganoon na lang siya magmahal kay Chenge. At siya mismo ay napakahirap. Bawat buwan, naglalagay pa siya sa canteen card ni Chenge ng 1,000 piso. Siya naman, araw-araw ay kanin lamang ang kinain. Kanin lamang ang kinain, HMM. Ek, bigyan mo ako ng isang gulay at isang kanin. Kulang ang balanse. Wala man lang pambayad sa pagkain. Bilisin mo, kailangan pa naming umorder. Oo, bilisan mo. Bilisin mo. Ek, ako, kanina lang ang kukunin ko. Mukhang talagang mahal niya ako. Sa pagkakataong ito, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Kung darating siya, sa hinaharap, hindi ko na siya pahihirapan. Nasaan si Chijia? Oo nga. Nasaan na siya? Chijia, hindi dumating. Hindi mo ba sinabi sa kanya na may sakit ako? Sinabi ko. Pero itong si Chijia, sabi niya, Malubha raw ang sakit mo. HMM. Buti nga sa kanya. Kapag namatay na siya, sabihan mo ako, bibili ako ng mga korona ng bulaklak para dalawin siya. Ganoon ba talaga ang sinabi niya? HMM. Kuya Chen, ang bait-bait mo sa kanya, tapos ganoon lang siya. Chen, huwag kang magalit. Malamang galit pa rin siya sa'yo. Hindi niya alam na magpapakasal ka sa kanya. Bakit hindi mo nalang sabihin ng direkta sa kanya na magpapakasal ka? Hindi ako naniniwala na may babaeng tatanggi sa pagkakataong makapag-asawa ng mayaman. Oo nga. Hello, ang tinatawagan ninyong numero ay kasalukuyang nag-uusap. Mangyaring tumawag muli mamaya. Baka naman, binlock na niya ako. Presidente, sigurado po ba kayong ito ang gagamitin para sunduin si Mrs.? Siyempre, ipapakita ko, ang galing ko sa pagmamaneho. Naku, kanino tong sports car? Ang ganda. Hindi mo pa ba alam? Si Choi Chen mula sa Finance Department, tagapagmana pala ng Chu Group, hindi lang inanunsyo dati. Kung ganun, yung pinakamaganda sa campus, parang umangat na agad sa buhay. Naging mayamang asawa na. Ang swerte naman. Ang gwapo. Ang gwapo talaga. Ang gwapo ni Chu Yichen. Tingnan mo. Sakay na. Chijia, tama na yung kalokohan mo. Nakatingin lahat ng tao ngayon. Kung sasakay ka na lang ngayon, yung nangyari sa atin dati, pwedeng kalimutan na lahat. Jia, sinusundo na kita. Hindi ko sinasabing. Ito lang, sira-sirang tricycle, ang dala mo, hindi ka nahihiya? Wala kang pakialam. Naku, sino ba tong lalaking to? Ang gwapo. Hindi mo ba narinig? Para sunduin yung campus beauty. Siguro, manliligaw. Pero pagdating sa pagpili ng tricycle at luxury car, alam na ng lahat kung ano ang pipiliin. TS idea. Pwede kang magtampo sa akin, pero isipin mong mabuti. Ikaw ba ay sasama sa akin? At magiging komportable ang buhay mo habang buhay? O sasama ka sa taong ito? At maghahirap habang buhay? Parang dati, ikaw ang nagpahirap sa kanya. Di ba? Anong pakialam mo? Huwag mong isipin na dahil may konting alitan kami, makakapangakit ka na. Aalis na tayo. Ganat. Anong nangyari?
Bakit yun ang pinili niya? Pinili ng Campus Beauty ang tricycle. Diyos ako, para siyang walang pakialam sa pera. Umupo ng maayos. Jia, okay ka lang ba? Okay lang. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Ang una, bayaran mo ang kotse ko, pero kahit konting gasgas lang sa kotse ko, conservative estimate, aabot ng daan-daang libo. Ang pangala, ang pangalawa, iwan mo si Chijia, at ikaw ang umalis. Pipiliin ko ang pangatlong opsyon. Gago ka. Bakit ka nananakit? Bakit mo sinaktan? Hinahampas mo ako? Ikaw. Jia. Huwag. Kahit anong galing mo, ano naman, si Chijia, nag-aalala pa rin sa akin. Kung nasaktan mo, kailangan mong magbayad ng gamot. Hindi ko alam. Saan mo nakuha ang tiwalang yan? Tatawag ako ngayon sa pulis. Hindi lang yun, babayaran mo ang kotse ko, paparusahan ka pa ng husto. Chuichen, nakita ng lahat, ikaw ang sinadya mo humarang. Bakit ikaw pa ang nagreklamo? Eh ano naman, nakita naman ng lahat, siya ang bumangga sa akin, siya ang unang nanakit. Walang hiya. Kuya Chen, ayos ka lang ba? Okay lang ako, sila ang may problema. Hoy, ngayon din, lumuhad ka sa harap ko, at humingi ng tawad. Saka ko lang, hindi papabayarin sa kotse. Kung hindi, talagang ipapakulong kita. Anong nangyayari? Humarap ka kay Kuya Chen? Oo nga. Chijia, wala kang patutunguhan sa ganyang tao. Ikaw. Magkano? Ako ang magbabayad. Ikaw ang magbabayad? Bukod sa kung kaya mo ba? Paano naman yung suntok niya sa akin? Ako na ang luluhod. Jia. Huwag kang lumuhod. Hindi pwede. Kung may mangyari sa'yo, mag-aalala ang mga magulang natin. Alam ko. Walang mangyayaring masama. Huwag kang mag-alala. Nagpapanggap ka pa talaga, siguro probinsyano lang, hindi pa nakakita ng kapangyarihan ng kapital. Mas mabuti ngayon pa lang. Alisin mo na ang sasakyan mo. Nakaharang ka sa daan ko. Anong nangyayari? Ano ba yan? Lalong sumasagad ka, ha? Sinasadya niya lang tayong galitin. Para may dahilan tayong manapak, para may rason siya, hindi tayo papayag na lokohin niya. Tama. Hindi magmamaneho si Kuya Chen ngayon. Tingnan natin kung anong magagawa mo. Matapang lang sa salita. TS idea. Sigurado ka ba, ganito ang gusto mong tao? CJ. Hindi pa rin sumusuko hanggang sa huli, nagbibilang pa siya, ha? Nahihiya na ako para sa kanya. Pinipilit niyang iligtas ang mukha niya, no? Anong ginagawa niyo? Tigilan niyo yan. Hoy, hindi. Tumigil ka. Kayong dalawa. Hindi. Hindi ito. Bakit niyo hinihila ang kotse ko? Pasensya na po, Ginoo. Bawal pong pumarada dito. Ito ay paglabag sa batas. Kotse niya, bakit yung sa kanya hindi niyo hinihila? Huwag ka nang tumingin. Umalis na tayo. Huwag kang mag-alala, walang problema. Ako na ang bahala. Hindi namin pinapansin ang mga tricycle. Ito. Maghintay ka. Ano nang hihintayin? Hintayin mo ang susunod nating pagkikita. Sige, subukan mong sumalpok ulit sa kamao ko. Binabalaan kita. Kapag nasira mo ang kamay ko, ikaw ang magbabayad. At saka, tungkol naman sa sirang kotse mong ito, ang mungkahi ko, ipasira mo na lang. Maya-maya, tatawagan ka ng malayong kamag-anak ko para kausapin ka tungkol sa pag-aasikaso. Na pala. Ginoong Chu. Sa mga susunod na araw, magtipid ka ng konti.
Kuya Chen, hahayaan mo na lang silang umalis? Hindi mo ba nakita, yung braso ni Chijia ay nakatingin sa iba. Sa tingin ko, wala nang kailangan. Tumahimik ka. Shen, Pero, anong ibig sabihin nung sinabi nung lalaking yun na magtipid ka? Hoy, Yi Chen, bumagsak ang stocks ng pamilya natin. Galit na ang tatay mo. Umuwi ka na agad. sige, alam ko na. Kumusta? Magaling ako, di ba? Alaynan, parang baguhan. Wala akong pagkakataon sa bahay na makapagmaneho ng ganitong kotse. Kaninang umaga ko lang natutunan. Ah, ganun pala. Ganun pala kahirap ang buhay nila. Itong kotse na to. Ah, kanina nadaanan ko at may promo sa tindahan. Napanalunan ko to sa raffle. Ang swerte mo naman. Yung tow truck kanina. Malayong kamag-anak ko ang tumawag. Kung babayaran niya tayo, di lalo tayong mangungutang sa kanya. Huwag kang mag-alala, unti-unti kong babayaran. Mga magulang ni Chuyichen, palaging siya ang kinakampihan. Baka naman, pag-initan nila ang kamag-anak mo. Huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama. Ako na ang bahala. Lao Chu, Gago ka. bakit mo sinasaktan ang anak natin? Pa, kahit na bumagsak ang stocks, hindi mo naman pwedeng ipasa lahat sa akin yun. Kanina, sinadya mo bang harangan ng kotse? At nanghingi ka pa ng pera? Ikaw, paano mo nalaman? Sa loob ng 3 araw, huwag kang lalabas ng bahay. Lao Chu, hindi naman siguro ganun kabigat yun. Ano ba alam mo? Si Assistant Shu ng Chintian Group, nakipag-ugnayan na sa akin. Sila, maghahabla sa anak mo. Kailangan kong ibigay sa kanila ang kotse para matapos na ito. Kung hindi, maghanda ang anak mong makulong. Oh, dito na lang, Manong, may washing machine pa sa pintuan. Ingat. Oo, ito pa. Halika, tulong. Oo nga. Ma, ito ba ay ibebenta para mabayaran ang utang? Huwag hawakan, ito ay sa may-ari ng bahay. Hindi rin pwede iyon. Gia, kasi, napansin ko ang kwarto mo ay masyadong simple. Gusto kong ayusin muli ito para sa iyo. Magpahinga ka na lang, huwag mo nang intindihin. Baguhin ang pagkakaayos. Bago rin ito. Oo nga. Bago lahat ito. Oo. Pakiusap, sabihin niyo sa akin. Pinalitan na rin ng bago ang kama at kutson. Ay, magkano kaya ang nagastos dito? Sa totoo lang, hindi ko sinabi sa'yo. Ito ba? Lahat ito ay napanalunan ko sa raffle ngayon. Dapat sana ay sorpresa ko ito para sa'yo. Sorpresa. Talaga? Engan. Ay, ang swerte mo naman. Hay nako, anak. Palaging inaangkin ang credit. Pero kapag nakikita ko sila, nakakampante na rin ako. Ay, ilagay mo dyan, ako na. Okay lang, ma. Ako na. Magpahinga ka na. Ano to? Walang nangyayari. Tingnan mo, naghanap ka para sa akin ng napakabait na manugang. Ang nangyari ngayon, hindi na kita pagtatalunan. Ang ganda. Ngayon pa, aalis ka. May part-time job pa ako. Aalis na ako. Huwag ka nang mag-part-time job. Sasamahan kita. Bakit mo ako ihatid? Hindi na kailangan. Okay lang, sakto, wala rin akong ginagawa. Tara na. Talagang hindi na kailangan. Ako na. Ako na ang magpupunas. Sir, order po. Nandito na po. Ako na ang bahala. Diyos ng yaman, maupo po kayo rito. Diyos ng yaman.
Mula ngayon, aming i-renta ang buong tindahan na ito. Araw-araw, babayaran namin ang 10 beses ng iyong kita. Pwede ka pa ring magbukas. Totoo, may isang kondisyon. Kailangan lang na kayo ay walang pasubali na mag-alaga kay MS Chijiya. Pero, huwag niyong sasabihin kay MS Chijiya. Sige. Okay. Kakapanalangin ko lang sa Diyos ng yaman. Boss, Hindi mo ba ako tatanggalin? Ano ba ang mali ko? Pwede kong baguhin. Ate, paano ko kayang tanggalin ka? Tatasan ko ang sahod mo. Tataasan ang sahod. 5,000. Hindi. 8,000. Si Kim Jayan, hindi lang swerte. Nagdudulot pa ng kasaganaan sa asawa. Ang pangit ng pag-arte. ikaw ang magserbisyo sa amin. Boss, kalmahan mo. Obserbahan muna natin. Mga tangang ito. Mang-aasar pa sa girlfriend ko. Tingnan mo ng mabuti. Sino-sino ba ang mga pamilya ng mga to? Boss na ulo'y puro pag-ibig. Sinubukan pa nilang awayin. Chijiya, ikaw ang maglilingkod sa amin. Hoy! Ay lapag mo yan. Bilis. Nandito na ako. Siya lang ang gusto namin, na maglingkod sa amin. Umalis ka dyan. Ako ang may-ari dito. Ako ang maglilingkod sa inyong lahat. Bingi ka ba? Sabi ko na, si Chijiya lang ang gusto namin, na maglingkod sa amin. Siya lang ang maglilingkod sa amin. Ang perang ito, lahat ng perang to ay sayo na. Boss, ilang barbecue ba ang tinitinda mo? Para kumita ng ganito, mas mabuti pang. Sumunod ka na lang. Chijiya, napahiya mo si Boss Chen. Ngayon, karapat-dapat ka sa lahat ng to. Tingnan mo, Chijiya. Mas mabuti na wag mo kaming galitin. Kung hindi, dudurugin kita ng pera, unti-unti. Ngayon, papayag ka na bang? Papaglilingkuran na kami niya. Anong problema mo? Ikaw, walang bayad. Ang binibigay sa akin ng boss na yun bawat araw, ay mas malaki pa kaysa dyan. Kailangan kong protektahan ang aking swerte. Bigyan niyo na lang ako ng pera. Hindi ba't kailangan niyo ng serbidor? Trabaho ko yan. Basta't sapat ang bayad. Pati pagpapakain ng baboy kaya ko. Baka dapat ibigay na lang sa kanya ang pera. Anong ibibigay? Hindi mo ba narinig na tinawag niya tayong baboy? Mabilis naman ang utak ng baboy. Ikaw. Mga Ginoo, hindi kayo welcome dito. Umalis na kayo. Hintayin nyo lang. Magaling ang boss na ito. Mamaya, taasan natin ang sahod niya. Opo. Babae. Nahanap din kita. Pinagbilangguan mo ako ng napakaraming taon. Ngayon, tignan natin kung paano kita pagbabayarin. Boss, nasaan si Chaija? Kakalabas lang niya. Umalis na. Oo nga. Jia. Chaija. Bastos, pinatakbo kita, pinatawag ka ng pulis?
Katulad ng iyong, inang walang kwenta, pareho kayong karapat-dapat mamatay. Lene, Ikaw ang karapat-dapat mamatay. hinamak mo ang ama mo. Simple lang ang dahilan ko sa pagpunta rito. Bigyan mo ako ng 500,000 piso. Sa hinaharap, hindi na kita guguluhin. Kahit wala ako nito ngayon, kahit meron man ako, hindi ko ibibigay sa'yo. Ikaw, Sige, suntukin mo ako. papatayin kita. Kung papatayin kita, hindi ka na magkakahalaga. Walang kwentang tao ka. Ni 50,000, wala kang maibigay. Katulad ng nanay mong, isang malas, pinahamak mo ako ng gusto. Wala kang karapatang husgahan ang nanay ko. Ahas, walang utang na loob. Kung gusto mo pang makita, ang babaeng yon, siya, hindi na babalik kailanman. Chai Hong, nakakasuka ka talaga. Noon, nakikiapid ka sa balong si Aling Wang. Nahuli ka ng nanay ko, tapos ikaw pa ang nagbintang. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ikaw ang nangaliwa, pero ang kasalanan, ipinapasa mo sa nanay ko. Ikaw ang dapat mamatay. Sinusubukan mo akong galitin. Gusto mong makulong ulit ako, hindi ba? Pero hindi magiging ganoon. Ikaw. Duwag. Noon, nabenta na kita noon. Ngayon, kaya kong ibenta ka ulit. Mag-ingat ka. Bauje, ito yung babaeng sinasabi ko sa kulungan. Ang anak kong babae, kolehiyala. Napakasariwa. Maganda. Bauje. Yung pera. Sabi ni boss, 200,000, sigurado yan sa'yo. Pero, kailangan ko munang tignan ang kalakal. Anong ginagawa mo? Huwag. Jia. Kumusta? Sa CE, malapit lang dito. Huwag. Bitawan mo ako. Huwag. Ang tapang nga. Gusto ko yan. Boss, tapang nga. Pero, mas gusto ko, ang kabayong masunurin. Bigyan mo siya. 2 nito. Siguradong susunod siya sa'yo. Mamaya. Boss, Nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Hindi ko kayo palalampasin. nakulong na ko dati. Ibigay mo sa akin. Painumin mo siya. Jia. Naririnig ko ba to? Kinjayan, sagipin mo ako. Sino ka? Anak ko to, wala kang pakialam. Umalis ka dyan. So good. Jia. Kinjayan, ang init ng pakiramdam ko. Ayos ka lang ba, Jia? Shinjian. Ang init ng pakiramdam ko. Ipakulong mo silang lahat. Opo. Bilisan mo pa. Opo. Jia, pasensya na. Hindi kita naprotektahan. Nakarating kayo sa tamang oras. Ligtas na siya ngayon. Maraming salamat, Doktor. Kayo at ang inyong asawa, hindi ba kayo kasal na? Hindi na kailangang pumunta rito sa ospital. Ang lalaki, dapat igalang ang kagustuhan ng babae.
Kung, habang wala siyang malay, ako ang gumawa ng hakbang. Ano ang pagkakaiba ko sa mga yon? Makes sense. Yung mga yon, Nakulong na, kumuha kami ng pinakamagaling na abogado. Sisiguraduhin, hindi na sila makakalabas. Isa pa, yung kaso ni Chihong sa pagpatay sa asawa, muling lilitisin. Jia. Huwag. Huwag kang matakot, ayos lang. Tapos na. Yung mga lalaking yon, tinawagan ko ang pulis, at nahuli na sila. Anong nangyari? Naku, malaking problema na naman. Anong nangyari? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Dito. Ito pa rin, yung dating ospital. At sa dating malayong kamag-anak pa rin hiniram ang pera. Magkano na naman ang nagastos ngayon? Huwag kang mag-alala, mahal. Sabi ng ospital. Dahil noong dati, kakadating lang natin, bumalik agad tayo bilang pasyente. Kaya, malaki ang discount na ibibigay. Ganun ba? Iba talaga ang mamahaling ospital. Nga pala, huwag mo na akong dalhin dito sa ospital ulit. Kahit bumalik tayo, huwag na dito sa ospital na ito. Hindi ka pa nga gumagaling. Ayos lang. Umuwi na tayo at magpagaling sa bahay. Sa totoo lang. May pera ako. Marami akong pera. Sobrang yaman ko. Alam kong sinasabi mo yan para aliwin ako. Umalis na tayo dito. At sasabihin ko sa'yo, tumaas ang sahod ko ngayon, malapit na nating mabayaran ang utang. Ayos yan. Iniisip ko yung tungkol sa utang. Sabi ng pulis, muling imbestigahan nila yung kaso ng pagpatay. Sa nanay mo noon. Totoo ba? Kinjayan, Nandito ako. gusto ko sanang ako mismo ang pumatay sa kanya. Alam ko. Ito ang profile ni Ginang. Ayon sa mga tala, nang patayin ni Chihong ang ina ni Ginang. 14 na taong gulang pa lang siya. Ang mga direktang kamag-anak ng mga magulang ni Ginang ay pumanaw na rin. Ang mga kamag-anak naman ni Chihong ay galit sa kanya dahil sa pagre-report sa pulis. Walang nag-ampon sa kanya. Kaya, si Ginang ay palaging umaasa sa tulong. Pagkatapos ng 18 taong gulang, siya na lang ang umasikaso sa sarili niya, nagtatrabaho habang nag-aaral. Pero ang mga grado ni Ginang ay palaging mataas. Ang nanay ko, siya ang pinakamabait at magiliw na ina sa buong mundo. Kasalanan ng hayop na iyon ang lahat. Lahat ay lumipas na. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa iyo mula ngayon. Pasensya na. Hindi ko nakita. Nanay, tatay,
May inasikaso lang ako. Pasensya na ha. Nakakaabala na sa pahinga ninyo. Anak, umiyak ka ba? Tigilan mo na yan. Nagluto ako ng sopas na may manok. Ngayon ka lang nakauwi. Para lumakas ka, umupo ka na. Umupo. Halika, uminom ka ng sopas. Salamat, nanay. Ang sarap, napaiyak ako. Masarap. Parang lasa ng luto ni nanay. Hayop ka. Kapag nakita kitang muli, na umiiyak si Gia, ako ang una mong kalaban. Oo nga pala. Yung kumot ninyo, nilaban ko na. Ngayong gabi, isang kumot na lang. Magtiis muna kayong dalawa. Magpahinga na kayo. Magpahinga na. Alam na alam talaga ni nanay. Mahal, epektibo ba ang plano mo? Akala nila hindi ko alam. Hiwalay silang natutulog. Mas matanda, mas maraming alam. Kung si Gia ay walang interes sa anak natin, palalayasin niya yan. Hintayin na lang nating magkaapo. Ikaw talaga, mahal, ang maaasahan. Siyempre naman. Oo nga pala. Sa susunod, huwag nang magtanong ng hindi dapat itanong. Kung may gustong sabihin ang mga bata, sasabihin nila yun. Tama ka. Ikaw, nakaupo ka ng buong gabi. Hindi ka ba napapagod? Ako. Pwede ba akong matulog sa kama? Medyo maliit ang kama. Medyo masikip. Parang ganun nga. Gusto mo bang matulog? Patayin mo nga ang ilaw. Nasaan ba yon? Ako na ang magpapatay. Ikaw, ang bilis ng tibok ng puso mo. Kuya Yichen, naiisip mo pa rin ba si Gia? Kaya malungkot ka. Hindi rin naman. Yung stock ng pamilya namin, 2 araw nang naka-lower limit. Sa amin din. Sa amin din. Baka naman. May kinalaman si Gia. Hoy, Chia. Matagal na, nating pinag-aawayan ito. Tama na, di ba? Pasensya na. Okay na yan. Wala akong interes sa paghingi mo ng tawad. At Chuichen, ulitin ko sa'yo, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Huwag mo na akong guluhin pa. Hoy. Huwag mong isipin na dahil kilala ng boyfriend mong yun, si Assistant Chu. Ayos ka na. Assistant lang siya, pinabagsak niya ang stock. Ng ilan sa mga kumpanya namin, isang assistant lang, kaya ba niya yun? Gia. Ang mga may-ari ng aming mga kumpanya ay nakikipag-usap na sa mga mataas na opisyal ng Chintian Group. Yang maliit mong boyfriend, yang kamag-anak niya. Hindi na magtatagal yan. Anong ebidensya ninyo na si Assistant Su ang may gawa? Mukhang wala naman kayong ebidensya. Kung hindi siya, sino pa ba?
Baka naman yang, walang kwentang boyfriend mo. Buti na lang at may hustisya ang langit. Karapat dapat kayong magdusa. Hoy! Bumalik ka. Senge. Huwag na lang. Si Chijiya kasi, ayaw talaga sumuko hanggat hindi nasusugatan. Hayaan mo siya ng ilang araw, malalaman din niya. Hayaan mo lang. Akala niya, natatakot ako sa kanya. Ako na ang bahala. Anong gagawin mo? Binabalaan kita, huwag kang magmalabis. Manood na lang kayo. Baka sa bandang huli, siya pa ang lalapit sa'yo para humingi ng tulong. Sandali. Parang ang pakiramdam ko, dumarami ng dumarami ang pipirmahang dokumento. Dahil kamakailan lang, palagi kayong kasama ng misis. Bumaba ng gusto ang workload. Naipon lang lahat. E di ituloy mo, sikapin mong matapos. Presidente Chin. Ang mga Chu at Shen. Ang mga Chin at Zhang. Nagsumite ng joint complaint. Sabi, Inirereklamo si Assistant Chu. Sinasabing nag-abuso siya ng kapangyarihan. At sinamantala ang kanyang posisyon para manipulahin ang stock price. alam ko na. Hindi mo haharapin. Kumakalat ang mga chismis. Grabe na ang gulo. Anong isasagot ko? Sabihin mo sa kanila, ito ang gusto ng presidente namin. Hindi pwedeng ganoon ang sabihin. Pero ang mga bagay na ito, ikaw naman ang nag-utos sa akin. Sabihin mo lang sa kanila, na-promote na si Assistant Su. Ngayon, siya ang Chief Secretary ng Kingshan Group. Mga classmate. Noong nakaraang linggo, sinabi ko na, ngayon ay ang aming, ng kursong ito, huling klase. Gagawin natin ang isang pagtatanghal ng alahas. Una, ipapakita ko sa inyo, ang isa, sa aking koleksyon. Wow! Ang ganda! Ang pendant na ito, ang presyo nito ay nasa 300,000 piso. Ito ay nakuha ko noong una. Mayroon pa bang ibang estudyante na gustong magpakita? Ma'am, ako ang magpapakita nito. Ito ay Van Cleef at Arpels. Ang presyo nito ay nasa mahigit 10,000 piso. Pero ito ay hindi naman tunay na hiyas. Ito ay premium lang ng brand. Sino pa? Ako. Heto, ang Pulse Aries na binili ng tatay ko para sa akin. Ito ay dekalidad, Pulse Aries na gawa sa puting nephrite jade. Ang kulay ay puting-puti, makinis at mamasa-masa ang texture. Ito ay itinuturing na dekalidad, Pulse Aries na gawa sa pinakamahusay na puting nephrite jade. Ma'am, magkano ang halaga nito? Mahigit 1,000,000. Ang mahal naman. Ang pamilya ni Shen Jiaowei ay hindi pangkaraniwan. Ang kanyang tatay ay si Shen Yushan. Ang Pulse Aries na ito para sa kanya ay isang alahas lang. Ma'am, ang ating klase sa pagtatanghal ng alahas ay para lamang sa atin upang lumawak ang ating kaalaman. Gusto kong anyayahan ng isang estudyante na umakyat sa entablado para magpakita ng kanyang alahas. Sino? Chi Jia. Pasensya na po, ma'am. Kasi ako po, hindi nagsusuot ng alahas. Nagsisinungaling ka. Suot mo nga ang Pulse Aries. Ipakita mo nga, ang damot mo naman. Akala mo ba ayaw niya? Kilala siya sa buong eskwelahan. Bilang kilalang dukha, anong klaseng alahas kaya ang suot niya? Tama, kahit anong bagay. Kapag ikinumpara sa Yangji White Jade ni Shen Jiaowei, ay talagang mapapahiya. Tahimik, tahimik. Chi Jia, magkakaklase tayong lahat dito. Kahit na ang alahas mo ay hindi gaanong maganda, hindi ka namin pagtatawanan. Halika na rito. Ma'am, ako po. Ipinagpapahalaga ng guro ang iyong desisyon. Buisit, ngayon, gusto kitang gawing katawa-tawa. Ako na ang magpapakita para sa kanya. Ay, siya. Nagpakabayani para sa dalaga. Hindi ba't, naghiwalay na sina Chu Yichen at Chi Jia? Ewan ko. Ang singsing na ito ay dati kong balak. Wag na.
Ako na ang magpapakita ng sarili kong alahas. Chijiya, gusto mo bang mapahiya talaga? Chijiya. Ano yan? Naghanap lang ako ng bote ng beer. Ginawa kong Pulse Ares. Ano ba yan? Sa unang tingin, akala ko Imperial Jade. Bote lang pala ng beer. Imperial Jade. Kung totoong Imperial Jade ang Pulse Ares na yan, sa ganda ng kulay ng suot ni Chijiya, baka abutin ng 100,000,000. Hindi lang yan, tungkol sa presyo. Ang ganitong klase ng bagay, may presyo, pero walang mabibilhan. Nakolekta na ng mga malalaking tao na may koneksyon. Paano mapupunta sa kamay ng ordinaryong tao? Tama. Para sa akin, kahit anong alahas, may sarili itong kwento. May mga nagpapaganda sa tao, nagpapasaya ng puso, at may sariling halaga. Ang pulseras ko, galing ito sa nanay ko. Para sa akin, ang pagmamahal ng nanay ko, walang katumbas na halaga. Tama ang sinabi mo. Mabuti, maganda ang sinabi. Ang ganda talaga ng sinabi. Oo, ang ganda nga talaga. Hindi ko inaasahan na sa eskwelahan natin, marami palang natatagong talento. Ang Pulse Ares ni Chijiya, tunay na Imperial Jade. Napakahalaga. Hindi pwede. Tingnan mo ang Pulse Ares ni Chijiya. Maganda ang kalidad at kulay. Anong klaseng pambabole yan? Mukhang totoong mamahalin. Talagang totoo yan. Imposible. Ma'am, paano siya magkakaroon ng totoong Pulse Ares? Totoong-totoo ang pulseras na ito. Dapat mo itong ingatan pag uwi mo. Salamat po, ma'am. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Trabaho ko lang yun. Ang Pulse Ares na ito, kailangan mong protektahan. Ma'am, kahit na alam mong, ang pulseras na ito ay gawa sa ilalim ng bote, ginawa mo pa rin para iligtas ako. At sinabing Imperial Green. Sabi na nga ba, si Chijiya, paano siya magkakaroon ng Pulse Ares na Imperial Green? Bro. Pagkatapos ng speech ni Assistant Chu, tutulungan kitang give in, yung maliit na boyfriend ni Chijiya. Teka. May mensahe sa akin si Dad, na promote si Assistant Chu. Gusto ng Chintian Group na protektahan si Assistant Chu. Bakit nangyari to? Tanong lang, Sige, tanong mo. isang starch sausage, 3 piso. Yung 2 starch sausage, magkano? 2 starch sausage. Siyempre, 6 na piso. Akala mo ba, hangal ang asawa mo? Mali. Ang isang starch sausage ay 3 piso. Sa karaniwan, ang 2 starch sausage ay 5 piso lang. Kaya, Sa totoo lang, hindi pa ako nakakain ng starch sausage. Sa probinsya namin, walang ganyan. ang kahabag-habag naman ni Kinjayan. Kaya ngayon, ilibre kita ng starch sausage. CJ. Pero, hindi sapat na, makinig lang sa'yo. Kaya gagawa ako ng pagsusulit. Ha? Ang sinasabi kong panuto, sagutan niyo ng mag-isa. Bawal tumingin sa sagot ng iba. Pero hindi naman kami mahirap. Oo nga, ano ba itong pagsusulit na ito? Alam kong hindi tayo mahirap. Kaya sagutin niyo lang, ayon sa iniisip niyo, okay na yan. Obserbahan ang disiplina sa silid pagsusulit. Ang sayo. Tanong. Ang 1 kilong chicken frame bones ay 15 piso. Magkano naman ang 1 kilo't kalahati? 22 piso at 5 sentimo.
Lanan. Hindi pa ako nakakain yan. Tingnan ko naman ang sa magulang mo. Anong nangyari? Ano nang sinulat mo? Ang sinulat ko, bakit ang mura? Ang sagot ko, saan nabibili yan? Kaya, ang tamang sagot ay, 15 piso. Kasi, bumili ka ng 1 kilo, libre ang kalahati. Array! yung ibang tanong, May napansin akong problema. Sa poor man's test na ito, ang pamilya niyo ay talagang mayayaman, mga di nakakaalam sa realidad. ano? Pero huwag kang mag-alala. Alam kong mahirap ang buhay natin. Kaya hindi ako umaasa ng imposible. Pero, yung sakit ni nanay at tatay, mas malala pala kaysa sa inakala ko. Kung ganito, mas mabuti pa na dalhin natin sila sa ospital para makonsulta. Hindi pwede. Sila, sa pagpatingin sa psychiatrist, sobrang ayaw talaga. Noong nakaraan, sa barangay namin, may dumating na psychologist. Dinala ko sila para makita. Hinabol nila ng itak, mga 1 kilometro ang layo. Sige, ipagpaliban muna natin. Kailangan talagang ipagpaliban. Bakit parang lalong nahihirapan akong sabihin? Lalo akong natatakot. Para siyang iwan ako, gaya ng pag-alis niya sa gagong yon. Estudyanteng Chijia, may nagreklamo sa'yo. Sinasadyang mong inaagawan ng pwesto ang mga iskolar ng mahihirap, pero sa totoo lang, mayaman pala ang pamilya mo. Batay sa ebidensyang, ibinigay ng nagreklamo, nagpas siya ang paaralan. Naitigil ang financial aid mo. Guro, talagang mahirap ang pamilya ko. Handa akong harapin ang nagreklamo sa akin. Ang financial aid, yan ang buong matrikula ko. Ako, Estudyanteng Chijia, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Tingnan mo, nakasuot ka na nga ng jade bracelet kung magpapatuloy ka sa pagiging pasaway. Maaaring, paalisan ka ng paaralan. yung utang ng kamag-anak ni Kinjayan, hindi pa tapos bayaran. Ngayon, wala namang pambayad sa matrikula. Paligsahan ng mga aawit sa Rongsheng. Classmate, tingnan mo naman. Paligsahan. Classmate, tingnan mo naman. Classmate, paligsahan ng mga awit, tingnan mo naman. Ang premyo ay 100,000. 100,000, alanan, at direkta ang interview. Kapag pumayag ang interviewer, diretsong, makakapasok ka na sa finals. Saan? Pupunta na ako para magpatala. Sa auditorium ng paaralan. Salamat ha. Wei. Ang daming tao. Bakit ba kailangan mong sumali sa paligsahang ito? Ayoko rin naman. Pero yung ina-applyan kong universidad para mag-aral sa abroad, kailangan ng magandang resume. Kung mananalo ako, siguradong matatanggap ako. Huwag kang mag-alala. Espesyalista ka naman. Siguradong mananalo ka. HMM. Hindi ko alam kung alam na ni Chijia na nakansela ang scholarship niya. Baka ngayon ay nakatago sa CR at umiiyak. Medyo labis na ba ang ginagawa natin? Kasi parang si Kuya Chen ay gusto pa rin naman siya. Tumutulong lang tayo kay Kuya Chen. Kapag mas naghihirap si Chijia, lalong mapapatunayan ang halaga ni Kuya Chen. Chijia. Bakit ka rin nandito? Ikaw. Karapat dapat ka bang sumali sa ganitong paligsahan? Nakaka-disappoint ako. 10 lang ang pwesto. Paano ka pa makakapasok? Hindi ko rin narinig na maganda ang boses ni Chijia. Nakapasok na siya, ibig sabihin talagang magaling siya. Anong nangyari? Kuya Chen. Si Chijia na ito, sumali rin siya sa singing contest ng Rongcheng. Alam mo, napakahalaga sa akin ng paligsahang ito. Sadyang kinokontra niya lang ako. Bakit ko naman kukontrahin ka? Dahil para maghayganti ka sa akin.
Isinumbong mo na inagaw mo ang scholarship. Ikaw pala. Huwag kang magkunwari. Kuya Chen. Shijiya, umatras ka na sa paligsahan. Napakahalaga nito, kay Zhao Wei. Bakit kita pakikinggan? Napakahalaga rin sa akin ng paligsahang ito dahil nawalan ako ng scholarship. Kailangan ko ang premyo sa paligsahan. Kung may sisihin ka, si Shen Jiaowei ang sisihin mo. Siya ang naghanap ng gulo. Shijiya. Bibigyan kita ng pera. Umatras ka na lang. Ibibigay ko sa'yo ang premyong pang-champion kapag nanalo ako. Kung ikaw mismo ang sasali, hindi ka naman siguradong mananalo sa akin. Ayaw kong tumanggap ng limos. Gusto kong makuha ng marangal. Ang bagay na talagang para sa akin. Kahit na ako ay mabigo. Ayos lang naman. TS idea. Napakatigas ng ulo mo. Tama yan. Jia, kaya mo yan. MS, Chi. Sigurado ka ba na ang kanta mong ipalalaban ay Chong Erfei? Eldeneth, hindi na ako magpapalit. Sige. Shijiya. Dapat ba kitang tawaging inosente o tanga? Isang kantang pambata ang dadalhin mo sa paligsahan. Shijiya. Baka naman may kakaibang hilig ka, o gusto mo lang magpahiya ng sarili? Kung wala kang kakayahan, huwag kang makialam. Shijiya. Hindi naman kailangang magpakatigas. Para lang sa pride, at magdulot ng kahihiyan sa huli. Chen, alam mo ba kung bakit? Ako ang nanalo sa'yo. Dahil sa likod ng bawat matagumpay na babae, ay may lalaking, walang kondisyong, sumusuporta sa kanya. Ikaw naman, pabigat ka lang. Kuya Chen, sa isang araw na lang ay paligsahan na. Pagdating ng panahon, ipakita natin sa kanila ang ating kakayahan. Anong ginagawa mo rito? Nag-a-apply ako. Kumusta ang aplikasyon mo? Okay naman. Parang siya yung sikat na artista. Papunta siya sa min. Papunta na. Tingnan mo. Mag-una na tayo. Kumusta po, Direk Zhang? Salamat po sa pagbibigay niyo ng pagkakataon. Huwag po kayong mag-alala. Siguradong pupunta ako sa day after tomorrow. Kung wala naman pong ibang bagay. Mauna na po kayo. Ngayon, hindi ako makapag-usap ng maayos. Sige, aalis na ako. Direk, sino yun? Siya ang sugarol natin. Sponsor ng event natin ngayon. Totoo ba yan? Pero, parang kakaiba siya ngayon. Tara na. Paano mo nagawa? Nakausapin ng ganoon ang direktor. Kasi, sobrang nagustuhan niya ako. Siya mismo ang nag-interview sa'yo. Elenan, siya mismo. Para sa security. Ang galing mo naman. Kontestante ako. Ikaw naman, gwardiya. Parang may koneksyon na rin tayo. Ang talino talaga ng utak mo. Shinjian. Nako, Ano nang nangyari? sumasakit ang tiyan ko. Pupunta muna ako sa Sire. CJ. Pupunta naman ako sa convenience store para bumili ng ilang gamit para kina mama at papa. Sige, mauna ka na. Baka naman. Nagkamali lang ako ng pagkakita. Pasensya na, wala akong dalang cash. Pwede bang ibalik ko na lang mamaya? Ang galing mo namang magsalita para lang sa pagiging palamunin. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka magbabayad ngayon, ire-report kita sa pulis. Kung ganoon, iiwan ko na lang ang bag ko rito. Paano natin malalaman kung peke o tunay yung bag mo? Marami ng modus ngayon ang mga manloloko.
Ako na ang magbabayad para sa kanya. Salamat. Karapat-dapat lang sa ganyang tao na maloko. Mga taong katulad mo, ang baho ng bibig, dapat lang na manatili sa imburnal. Sinabi na nga nitong Ale na wala siyang pera at kukuha pa. At kahit na hindi siya bumili, nasa iyo naman ang gamit. Hindi mo kailangang ganyan siya insultuhin. Tumulong lang ako ng kaunti, ginanyan mo na agad ako. Naniniwala ka ba na pwede kitang ireklamo? Bayaran mo na. Salamat. Walang anuman, isang maliit na tulong lang yan. Pero, kailangan mo pa ring bayaran ako. Mahirap lang din ako. Talagang babayaran kita. Anong WeChat ID mo? A-add kita. Pasensya na. Baka hindi ko maalala ang numero mo. Ganito na lang. Sa makalawa, nandito pa rin ako para sa singing contest. Kung may oras ka, pwede kang pumunta para sumuporta sa akin. Saka na lang tayo mag-add. Usapang lalaki yan. Kumusta ang pagkanta ko? Ang galing-galing mo kumanta. Parang tinig ng langit. Mas maganda pa sa tinig ng langit. Gia. Sa pagkakataong ito, siguradong ikaw ang magiging number 1. Ang galing mo namang magbuod. Binabaan mo ang mga papuri namin. Kay Gia. Talaga ba? Gia. Para sa nanay mo ang kinanta mo. Ang ganda ng boses mo, nanay. Salamat, anak. Ang pangarap ko, anak, ay maging mga awit. Gia. Sa tingin ko, sa pagkakataong ito, siguradong mananalo ka. Makikita ito ng nanay mo, sa langit. Dito nga ba talaga? Ang lupit naman dito. Dito ba nakatira ang matandang ginang ng pamilya Chin? Manugang ko, sasali sa paligsahan sa pagkanta sa lungsod natin. Sana ay magawa ninyo para sa kanya ilang magagandang ayos. Sige. Malamang mahal ito, no? Mga kaibigan lang naman ng pamilya natin. Hindi na kailangan pag-usapan ang pera. Walang bayad. Magkakaloob lang naman tayo sa kanila sa hinaharap ng ilang oportunidad sa moda. Paumanhin, Master Erica, may appointment na siya kaninang umaga pa. Umalis na siya, at hindi namin alam kung kailan siya babalik. Maria, nangako ka sa akin, dapat ang pinakamagandang ayos ang gawin dito. Magdadagdag kami ng bayad. Paumanhin. Ikaw. Maria, huwag kang mag-alala. May iba pang opsyon si Mama. Ang punong makeup artist ko ay nawawala rin. Ang master couturier ko, si Easy siya ay may appointment din. Maaga siyang umalis. Sino ba ang may ganitong kapangyarihan na lahat ng mga master ay nabook na? Hindi naman siguro iisa lang ang nag-book. Mahirap silang mabook kahit may pera ka. Baka nagkataon lang. Kaya ngayon, wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang pangalawa. Huwag kang mag-alala. Kahit na pangalawa ang tanggapin mo, iyan ay isang bagay na hindi maabot ng iba. Totoo naman. Gia. Ito ba ang mga cheerleader na dinala mo? Mga mahihina at may sakit. Sino ka ba? Ulitin mo nga, noong ako'y bantog pa, wala ka pang nararamdaman. Talagang pangit ang ugali, hindi lang mukhang tao, hindi pa marunong magsalita. Puta. Papatayin ko kayo. Tara na. Sino-sino ba yung mga yun? Ang mga Chu, ang mga Shen, hindi ko napapansinin. Ganoon din kami. Dapat nga silang turuan. Huwag kayong mag-alala.
Kapag nanalo ako sa kanya, gagantihan ko sila para sa inyo. Sige. Maganda ang napili ng mga chin na manugang. Gusto ko yan. Mag-ayos na tayo. Dapat ang ating itsura ay mas maganda kaysa sa kanila. Esan, Tara. At ngayon, ating imbitahin ang huling kalahok, Chijia. Nako, yung suot niya, yun ba yung high fashion ni Master Easy siya? Hindi pa yun na ipapahiram kan inuman. Ang ganda-ganda niya. Ang ganda talaga ng itsura niya. Kayang-kayang lamunin ang lahat. Tama. Peke lang yung suot niya. Kahit ako, hindi makahiram ng damit na yan. Paano pa siya makakakuha? Isang pekeng damit lang. Kayang-kayang lamunin ang lahat. Ibig sabihin, talagang napakaganda ng mukha ni Chizia. Maganda man ang itsura. Ano naman ang silbi niyan? Ang tunay na labanan ay sa kakayahan. Ganyan lang magsalita ang mga pangit. Sige, tingnan natin kung ano ang magiging resulta nitong isang awiting pambata. Pakipagpalakpakan si Chijia sa kanyang awiting bulang ligaw. Bakit siya? Nasa seguridad ako. Ang lapit-lapit naman yan. Kakanta pa ba yan? Hindi na, bumaba ka na? Oo nga, wag na lang kumanta, bumaba ka na. Baba. Talagang maliit ang mundo niya. Siguro, natakot siya sa dami ng tao. Wow, ang ganda. Oo, ang ganda talaga. Gusto ko. Si Chijia ba tong nakikilala ko? Anong nangyayari? Nasira ba yung accompaniment? Anong nangyari? Bakit walang accompaniment? Chijia, kahit na maganda ang boses mo, ano naman, may dalawa akong plano. Anong nangyari? Simple lang naman talaga yung kanta. Walang kahirap-hirap. Ngayon pa nawala ang accompaniment. Napaka hindi patas sa kanya. Oo nga. Mga hurado. Ako, pwede bang ikapela na lang? Payagan mo siya. Ipagpatuloy mo ang iyong performance. Nanay, ako na lang mamaya. Ayos lang. Salamat, nanay. Ang arte-arte mo. Kung mag-iingay ka pa, pupunitin ko ang bibig mo. Kuya Chen. Ang ingay. Bakit nandito siya? Salamat sa langit. Ngayon, ihahayag ko na ang mga nagwagi sa paligsahan.
Ang mga kalahok na nagkamit ng top 3 ay ang mga sumusunod. Chen Qi, Shen Jiaohui, Qi Jia. Pakiisang hakbang pasulong ang tatlo. Ang nagwagi ng unang pwesto sa paligsahang ito ay Sino kaya? Binibining Chai Jia. May ire report ako. Ang pagkapanalo ni Qi Jia bilang una ay may bahid ng dayaan. TS idea. Gusto ko sanang itanong. Kung kilala mo ba ang sino man sa mga hurado? Anong nangyayari? May dayaan ba? Tingnan ninyo. Inamin niya. Si Qin Jia na ito ang tinutukoy niyang boyfriend. May ganitong relasyon pala. Hindi patas yun. Totoo ba yan? Ano? Si Qi Jia na ito ay ang nobya ni Boss Jin. Di ang magiging babae ng Qingtian Group sa hinaharap. Kaya pala ayaw makipag-blind date sa akin. May girlfriend na pala. Mali ang sinabi mo. Ayaw mo pang aminin. Marami akong pwedeng patunay. Brother Chen, ikaw ang magpatunay kung ang sinasabi ko ay totoo o hindi. Ako ang magpapatunay. Ang hurado ay ang boyfriend ni Qi Jia. Ako rin magpapatunay. Dayaan, baba, dayaan, baba. Pakiusap, tahimik muna tayong lahat. Enlo Shen, ang ibig kong sabihin, mali ka. Hindi girlfriend ko si Chai Jia, at hindi rin ako ang boyfriend ni Chai Jia. Ako ay ang asawa ni Chai Jia. Imposible. Kung ganoon, dahil asawa mo siya, mas lalo kang may posibilidad na tulungan siya. May ebidensya ako na makakapagpatunay na hindi nandaya si Chai Jia. Binibining Shen. Ginoong Qin, kahit na nakaupo siya sa upuan ng hurado. Pero, wala siya, sumali sa botohan. Hindi ako naniniwala. Nagtatakipan kayo para sa isa't isa. Narito ang aming mga notaryo. Nagmamasid. Lahat ng proseso ay sumusunod sa patakaran. Kami ay mula sa notaryo publiko ng Rongcheng. Tinitiyak na ang nakaraang paligsahan. Ginoong Qin, buong proseso ay hindi sumali sa botohan. Lahat ng boto ay mula sa mga manunood. Sila mismo ang pumili. Qi Jia, binabati kita sa pagkamit ng unang pwesto. Kasal ka na. Ano ang pakialam mo? Alam mo ba, ikaw ay kasama ng ganoong klaseng tao. Paano ang iyong kinabukasan? Kapag kasama ka, saka lang walang kinabukasan. Kailangan mong ngayon, ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Hindi ka ba sa akin? Bago pa maghiwalay ay kasama na ang lalaki ay nakipag-ugnayan. Kung hindi, paano ka posible? Mabilis na nagpakasal. Chu Yichen, bitawan mo ako. Ikaw, bitawan mo ako. Chu Yichen, umalis ka na. Jia Jia. Kung muling gagalawin ang asawa ko, subukan mo. Pagsisisihan mong ginawa mo yan. Ano ba ang maibibigay mo sa kanya? At saka, kung talagang mahal mo si Qi Jia, dapat mong matutunang bitawan siya. Ang maibibigay mo sa kanya, kaya ko rin ibigay. Ang hindi mo maibibigay sa kanya, kaya ko pa rin ibigay. Isang pamilyang Chu, ang wala talaga sa isip ko. Kuya Chen, Talaga bang si Qin Jian ay isang mahirap lang? hindi ko alam. Hello, Ah, sige, nakuha ko na. HMM. Qingtian Group, ayon sa matandang Qin, bukas ng gabi, magdadaos ng salo-salo para sa kanyang anak na babae.
Inaanyayahan din tayong dumalo. Ganon din ang narinig ko. Mas mahalaga ang bagay sa pamilyang Chin. Umalis na tayo. Tara. Sabi ninyo, nagreserba kayo para sa akin. Sa Tianwei Grand Hotel. Para magdiwang. Magpala tayo ng damit. Huwag nating ipahiya si Gia Gia. Naku, ang premyong 100,000. Kahit iyon ay mauubos lang. Bakit hindi mo man lang pinigilan? Tayo ba? Pupunta pa ba tayo? Pupunta. Siyempre pupunta tayo. Hindi natin pwedeng bigyan sina mama at papa. Pero pagdating doon, uminom na lang tayo ng tubig. Elanan. Kinjayan. Salamat ha, sa pagtitiwala mo sa akin. Kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin. Gusto ko ng Ano? get out of jail free card. Ibig sabihin, kung hindi ako gumawa ng malaking pagkakamali, pwedeng walang kondisyong patawarin mo ako. Pwede ba? Madali lang yan. Ako na. Sana talaga hindi siya magalit. Kapag nagtapat ako ngayon. Tatay, nanay, ang suot ninyo, ang yaman-yaman ng dating. Parang mga tunay na boss, di ba? Kami nga ang mga tunay na boss. Sa hinaharap, ikaw at si Xiao Jian ay magiging mga tunay na boss din. Tara na tayo. Tara. Tinanggihan tayo ng studio ni Erica sa ating imbitasyon. Sabi, na-offend mo raw si Erica. Bakit hindi pa dumarating ang damit na to? Yixisha Workshop, tinanggihan nila ang hiling mo para hiramin ang damit. Sabi nila, na-offend ng Ginoo ang boss nila. Mauna na tayo at batiin ang mga bisita. May inimbita pa silang tao. Ay naku, huli na. Bilis, bilis, may piging ang Chintian group ngayon. Mahuhuli tayo at wala nang mauupuan. Dahan-dahan ka, wala pa nga tayong imbitasyon eh. Lahat ng kilala at may pangalan sa Romcheng. Narinig ang balita at dumating. Ito ay ang pamilya Chin. Naghahanda ng isang piging para sa isang bata pa lang. Ibig sabihin, gaano ba kaganda ang asawa ng anak niya para paborito siya. Bilisin mo. Matagal ko na kayong gustong makilala. Kumusta? Matagal ko na kayong gustong makilala. Matagal ko na kayong gustong makilala. Ito ang calling card ko. Ang dami pala ng tao. Hindi kaya sila ay mga naniningil ng utang. Hindi pwede. Kailangan kong umalis ka agad. Ito na yata ang sikat na si Jichin. Sapatos.
Bakit tayo tumatakbo? Hindi mo ba nakita? Nandun din si Assistant Sue. Eh ano naman? Hindi ko alam kung magkano. Ang gagastusin natin ngayon. Paano kung matagal? Bago natin mabayaran? Paano kung singilin niya tayo? Ha? Pero bakit naman? Hinahabol ka nila? Hindi kaya may tinatago ka sa akin? Nangutang ka sa loan shark. Diborsyo na tayo. Ano? Ang laki-laki ng utang mo. Kahit 10 trabaho ang kunin ko, hindi ko mababayaran yan. Ako? Teka muna. Yung get out of jail free card mo. Hindi kaya gagamitin mo. Dito sa sitwasyong ito. Anong ginagawa ninyo dito? Nagkakalakal ba kayo? Ma, bakit mo ako hinahadlangan? Alam mo ba kung sino ang tatlong iyon? Hindi ba't sila, ang tatlong cheerleader ni Chijia? Hindi ko alam kung saan nakuha ang mga matatandang babaeng ito, ngunit naglakas loob silang maggulo dito. Sinasabi mo na ang tatlong pumasok kanina ay ang mga cheerleader ng maliit na kasintahan ni Yichen. Imposible. Sino ba talaga? Si Chijia. Isa siyang dukha. Dati, palagi siyang kumakapit sa aming anak na si Yichen. Ngunit ang tatlong pumasok kanina, sila ay mga world-renowned masters, mga titan ng fashion industry. Ang batang babaeng ito, kayang anyayahan ang tatlong ito ng sabay-sabay. Hindi iyon karaniwan. Ma, sinasabi mo ba na ang tatlong matandang babaeng iyon ay mga titan ng fashion industry? Oo. Kaya hindi tayo nakahiram ng mga damit ay dahil sa akin. Na-offend ko sila. Tama na. Ang tatlong iyon ay maliit na bagay. Basta't makakalapit tayo sa young madam ng Chintian Group, hindi na natin kailangang matakot na hindi sila luluhod. Wei. Magpakita kang mabuti mamaya, kailangan mong makuha ang pabor ng young madam. Huwag kang mag-alala, pa. Hintayin mo lang. Brother Chen, hahayaan mo lang siyang umalis? May ebidensya ako na maaaring magpatunay na hindi nandaya si Chijia. Ano ba ang maibibigay mo sa kanya? At saka, kung talagang mahal mo si Chijia, dapat matuto kang magpahinga. Ang maibibigay mo sa kanya, kayang-kaya ko ring ibigay. Ang hindi mo maibibigay sa kanya, kaya ko pa ring ibigay. Ang pamilya Chu, wala iyon sa paningin ko. Ano sa palagay ninyo? Baka ang young madam ng Chintian Group ay si Chijia? Hindi ka ba talaga umutang sa kanila? Mabuti naman. Tara na, hanapin natin ang mga magulang natin. Malamang nag-aantay na sila ng mainip. Tara na. Paano posible yun? Tama nga. Paano kaya posible yun? Hindi siya karapat-dapat sa'yo. At nangangarap pa siyang makapasok sa pamilya Chin. Anak, hindi sinasabi ng nanay na masama ka. Ayos lang, Maria. Yung sa pamilya Chin. Talagang magaling din. Huwag nang maghula. Sa isang piging, narinig ko mula sa pamilya Bai. May balak ang pamilya Chin na magpakasal sa pamilya Bai. Kaya pala makatwiran. Narinig ko, kakauwi lang ni Miss Bai mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Ang piging ngayong araw. Malamang para sa kanya ito. Tingnan mo. Yan ang dalagang Bai. Bai Ronzo. Siya yun. Kailangan kong ayusin ang aking imahe. Skin Giant, hindi kaya nananaginip ako? Siyempre hindi. Sana nga nananaginip ako. Anong nangyari? Kung ibebenta tayo, hindi pa rin mababayaran ang utang. Sige na, ayos lang. Nandito na po kayo. Ang matandang ginang at ang amo, matagal na silang naghihintay. Inihanda ng mga magulang mo ng bagong damit pangkasal. Palitan mo na. Dami pang kasal. Sandali lang. May sorpresa ako para sa'yo. Tara po rito. Sige na, alis ka na.
Ginoong Chin. Narito na po kayo. Ginoong Zhang. Nandyan na si Ginoong Chin. Anong gagawin ko? Kuya Chen, yung si Byronzu, hindi niya ako pinapansin. Bakit siya nandito? Kilala niyo rin ba siya? Oo nga, ang tagapagmana ng Qingtian Group, mga tao mula sa malalaking pamilya, dapat kilala nila lahat yon. Siya ay, ang presidente ng Qingtian. Ibig sabihin, nagpakasal ang pamilya Qi at ang presidente ng Qingtian. Imposible. Ayon sa tatay ko, ang kasintahan ng presidente ng Qingtian ay si Byronzu. Talagang imposible. Masyadong malaki ang agwat ng kapangyarihan ng dalawang panig. Kaya hindi nila ito ipinagmamalaki. Takot silang mabuko ang iskandalo. Sino yan? Ang ganda-ganda. Hindi kaya. Asawa kaya ni Ginoong Qin? Mas lalong nakakasigurado ako ngayon na hindi siya ang nobya ni Ginoong Chin. Bakit? Tingnan mo, yung damit ni MS, Bai, ay kapareho ng kay Chijia. Tiyak nakabit si Chijia, at naghahamon pa. Tingnan mo, huhuberin ko, ang maskara niya. Alam na alam ni Chijia na kabit siya. Hindi ka pa rin makamove on sa kanya. MS, Bai. May sasabihin ako sa'yo. MS, Bai. Itong si Chijia, kabit siya ni Ginoong Chin. Nakasuot pa siya ng kapareho mong gown para manghamon sa'yo. Babae, itong si MS, Bai, hindi kanya tatahimikin. Maligayang bati sa pagkapanalo mo ng kampyonato. Hindi pa ako nakakapagbayad sa'yo. Nawala ka na. Nawala ka na agad. Hindi ko inakalang talagang pupunta ka. Pero, dumalo ka sa aking salusalo. Ikaw ba ay kamag-anak ng mga magulang ni Qin Jian? Maaaring sabihin ganoon. Magkapareho pa ang aming mga damit. Talagang may pagkakataon tayo. Peke ang akin. Totoo ang sayo. Ang galing mong magbiro. Sige nang. Bye. Para sa dignidad ng pamilya, ayaw gumawa ng malaking eskandalo. Kaya ako na ang tutulong sa inyo. Walang hiya ka. Alam mong may asawa at anak, nanggulo ka pa. Akala mo ba madaling apihin? Sige nang. Bye. MS, bye. Alam ko, gusto mong panatilihing tahimik ang sitwasyon. Pero para sa mga taong tulad ni Chijia, lalo lang silang magiging abusado. Halika't tingnan ninyo, itong walang hiya na kabit. Nakikipag-flirt kay President Shin. Sinusubukan pang sirain. Ang pagsasama ni na President Qin at Myth Bai. Ano nang nangyayari? Totoo kaya ang sinasabi ng babaeng ito? Sa murang edad, di natuto ng mabuti. Ang natutunan, mangagaw ng asawa ng iba. Putang ina, papatayin kita, papatayin kita. Huwag niyo pong saktan si Mama. At ikaw, umalis ka riyan. Ikaw na malandi ka. Karapat dapat yan. Ang babaeng ito ay isang babae na nangangaliwa. Dapat lang napapatayin ka ni Ahong. Wala akong ginawa. Anong pinagsasabi mo? Wala kaming pagsasamang mag-asawa ni Qin Jian. Chijia ay hindi rin ng agaw. MS, bye. Masyado ka lang mapagpatawad, pero may mga bagay na hindi pwedeng hayaan. Bigo na bigo ako sa'yo. Hindi kailanman nakialam si Chijia sa aking pagsasama. Dahil siya mismo ang aking asawa. Asawa nga talaga ni Boss King. Ngayon, formal ko siyang ipakikilala sa inyong lahat. Siya ang aking asawa. Si Chijia.
Ang binibining ito, siya ba talaga ang asawa ni Boss Chin? Ang presidente ng Kingshan. Nag-asawa ng isang ordinaryong tao. Ano ang sinasabi mo? Jia. Paumanhin, simulat sa pool. Nilinlang kita na isa akong mahirap, pero ang totoo, ako ang presidente ng Kingshan Group. Ako si Kim Jae-an. Patawarin mo ako. Talagang hindi niya alam ang tunay na pagkatao ni Chin Jian. Young Master Chu, bakit mo kailangang magpanggap na mahirap at linlangin si Chi Jian ng ganito? Hindi ka ba natatakot na magkamali? Paano kung malaman niya? Hindi ka ba natatakot na magalit siya? Paano naman mangyayari yon? Si Brother Chen namin, mayaman at may katayuan, maganda pa ang itsura. Kung nagkagusto siya kay Chi Jia, swerte niya yon. Sino ba ang magkakagusto sa isang dukha? Kung sakaling malaman niya na mayaman si Brother Chen, baka magluhod na lang siya sa harap ni Brother Chen para mag-propose. Naniniwala ba kayo? Oo, nilinlang kita. Ang yaman ng aming pamilya ay nasa top 10 sa Romcheng. Kaya naman maging maingat ako sa pag-ibig, wala namang mali doon. At saka, sabi nga ng nanay ko, ang mga mahihirap ay madalas na nag-iisip ng masama, hindi nagbibigay ng tunay na pagmamahal. Ang kinatatakutan ko lang ay baka pera ko lang ang habol mo. Ikaw, huwag kang magpanggap na parang isang babaeng hindi interesado sa pera. Kaya, ito rin ba ang pagsubok mo sa akin? Hindi. Hindi ganyan, Jia. Ang larong ito ng mga mayayaman. Hindi ko kayang makipagsabayan. Hayop ka talagang bata ka. Palagi mo palang niloloko si Jia. Gago. Ano pang hinihintay mo? Habulin mo. Huwag kayong mag-alala. Normal lang sa mag-asawa ang magkaroon ng konting away. Sa totoo lang, ang pangunahing dahilan kung bakit kayo tinawag dito ay para ipagtanggol ang aking manugang. Ito ay para sa pamilya Chu at pamilya Shen. Ano ang nangyayari? Ipinahahayag ng aking Chintian Group na simula ngayon ay ititigil na namin ang lahat ng transaksyon sa dalawang pamilyang ito. Ang Huiyo Group ay nagpapahayag din ng pagpapawalang bisa sa lahat ng pakikipagtulungan sa Shen at Chu. Ang aking Yuncheng Company ay pawawalang bisahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Shen at Chu. Ganoon din ang pamilya Zhang. Sino pa ba? Ginoong Chin, kayo. Presidente Chin. Mahabag po kayo. Aminin namin ang aming pagkakamali. Nakikiusap kami, bigyan ninyo pa kami ng isa pang pagkakataon. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa amin. Sa hinaharap, sisiguraduhin naming disiplinahin ang aming anak. Hindi na kami maglalakas loob. Tama na. Ito na ang pinakamagaan na parusa. Kung may manggahas pang manakit sa aking manugang, hindi ko siya patatawarin. Umalis na tayo. Sandali. Array. Ito, sa'yo. Bilisin mo. Hoy, Boss, wala pa ring balita tungkol kay Mrs. 3 taon na. Dapat nakabalik na siya mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Ginoong Qin. Gusto mo ba ng starch sausage?
Namimiss ko siya. Hindi. Niloko niya ako. Galit na galit nga ako sa kanya. Gia, sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa'yo. Maliban noong nanghiram ka ng pera sa akin, ikaw, ang nagpalaya sa akin, sa kapalaran ng arranged marriage ng pamilya. Matapang talaga si Chin Jian, napakasalan ka. Ang relasyon ninyong dalawa, talagang hindi ko alam. Pero pwedeng pakinggan ng puso mo, kung sinadya ba niyang, lokohin ka. Ang tunay na pag-ibig, karapat-dapat sa isang pagkakataon ng pagpapatawad. Di, huwag nang maulit. Pangako. Mahal.